Ngayon naman ay dadako tayo sa mga solusyon sa korupsyon. Sa politika sa ating bansang Pilipinas ay hindi talaga natin maikakailan na marami pa rin korap sa gobyerno at hindi maubos-ubos na korupsyon. Paano nga ba natin ito masusolusyonan? Ito ay ilan lamang sa aking mga nasa liksik upang masolusyonan ang korupsyon. Una, suportahan at palakasin ang mga ahensya na naglalayong sugpuin ang korupsyon. Pangalawa, ipatupad ang mga mabibigat na parusa sa mga kurakot na opisyal. Pangatlo ay ang pagsasakatuparan ng mga proyekto ng pamahalaan sa wasto at tamang paraan sa pamamagitan ng pag-check sa mga proyekto kung ito ay standard at substandard. At ang panghuli ay alisin ang mga buwaya sa gobyerno. Lalo na ngayong eleksyon, iboto ang nararapat at huwag magpabulag sa mga kung anong ibinigay. Tingnan kung anong nagawa na ng isang kandidato at tingnan rin kung ano ang magagawa pa nito. Isa rin na binigay na solusyon ng ating libro ay ang pagbabawal ng political dynasty. Ito ay ang pinakamahalagang solusyon sa korupsyon. Kagaya nga ng sinabi ni Binibining Catherine Abrasaldo, ang political dynasty ay ang pagpasa-pasa ng kapangyarihan at posisyon na umiikot lamang sa iisang pamilya. Bago pa man dumating ang Amerikano at Kastila, ay umusbog na ang dynastiyang politikal dahil nakaugalian na ng ating mga ninuno ang pagpasa-pasa ng kanilang mga kapangyarihan at kayamanan sa iisang pamilya. Dito na rin nagkaroon ng baluarte at dinastiya ang mga dato noon. Isa lang halimbawa dito ay si Lapu-Lapu. Bago tayo magtapos sa ating aralin sa kontemporaryong sistemang politikal ng Pilipinas, ay nais muna namin magbahagi ng isang panoorin upang mas maintindihan natin ang kahulugan, bunga at solusyon sa korupsyon. Ang korupsyon. Ang korupsyon o katiwalian ay ang pang-aabuso sa kapangyarihang ibinigay sa isang individual na nasa posisyon sa pamahalaan para sa pansariling interes. May iba't ibang anyo ang korupsyon. Nandyan ang paghingi ng lagay, regalo o porsyento upang makalusot at mapabilis ang kontrata o transaksyon sa pagitan ng pamahalaan at ng isa pang partido. Isa pang halimbawa nito ay ang pag-impluwensya ng isang opisyal ng gobyerno sa kapwa opisyal o hayaang maimpluwensyahan ang sarili na labagin ang kanyang tungkulin. Maituturing ding anyo ng korupsyon ang hindi pagkilos o pagtugon sa isang pangangailangan ng isang tao nang walang sapat na dahilan. Nagkakaroon ng korupsyon sa ating bayan dahil sa mga pansariling interes ng mga opisyal. Isa ring sanhi ng paglaganap ng katiwalian ay ang ating kultura at mga kaugalian tulad ng utang na loob, pakikisama. Sa iilang nakikinabang sa kaban ng bayan, daang milyong Pilipino naman ang nawawala ng oportunidad na mapabuti ang kanilang buhay. Korupsyon din ang pangunahing dahilan kung bakit mababa ang kalidad ng mga serbisyong natatanggap ng ating mga kababayan. Kaya, may advokasya ang DILG tungo sa pagsugpo ng korupsyon. Ito ang Bantay Korupsyon sa Barangay o BKB. Layunin nitong pataasin ang antas ng ating kaalaman tungkol sa korupsyon at kung paano tayo makakatulong para malabanan at masugpo ito. Malalabanan natin ang katiwalian sa ating barangay sa pamamagitan ng PART. Ano ba ang ibig sabihin ng PART? Umpisahan natin sa participation. Bilang mamamayan ng ating barangay, dapat aktibo tayong nakikilahok sa mga usapin tungkol sa iba't ibang mga programa, proyekto at mga desisyon na makakaapekto sa ating komunidad. Susunod naman ang accountability. May pananagutan ang mga opisyal ng barangay sa kanilang taglay na kapangyarihan at ginagampan ng tungkulin, lalo na sa mga pagpapasyang nakakaapekto sa pangkalahatang interes ng barangay. Kung laging igigiit ng mga mamamayan ang pananagutan ng kanilang mga opisyal, malaki ang maitutulong nito upang mabawasan, kung hindi man, tuluyang mawala ang katiwalian sa ating lipunan. Responsiveness! Tungkulin ng mga opisyal ng barangay na tugunan ang pangangailangan ng kanyang mamamayan sa mabilis, maayos at naaangkop na paraan. Dapat nakapaskil sa bawat barangay ang Citizens Charter. Nakapaloob dito ang mga impormasyon tungkol sa mga serbisyong ipinibigay ng barangay.
Dapat ding maglagay ng public assistance or complaints desk sa bawat barangay upang madaling makahingi ng tulong ang kanilang mga kabarangay. Transparency! Mapapanatili ang tiwala kung nagkakaroon ng malayang daloy ng impormasyon. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng barangay assembly. Kailangan rin na magpaskil ng mga pinansyal na dokumento sa Barangay Full Disclosure Board para malaman ng mga residente kung magkano ang pondo ng barangay at paano at saan ito ginamit. Ayan! Marami na tayong natutunan tungkol sa korupsyon at kung paano tayo makatutulong na masugpo ito. Let's do our part. Sama-sama nating suportahan ang bantay korupsyon sa barangay at labanan ng korupsyon sa ating bayan. Kung magtutulungan tayong lahat, makakamit natin ang maunlad na kinabukasan. Kaban ng bayan, ating bantayan. Korupsyon, sama-sama nating labanan.